Lumaki kang sunod ka ng sunod, kaya tuloy hindi ka makapagdesisyon ngayon. Bakit kasi may mga magulang na gano'n? Hindi ko naman nilalahat. Lahat na lang sabihin sa bata, anak, wag dyan. Anak, ito gagawin mo. Anak, hindi yan bagay sa'yo. Anak, ganito ang gusto kong gupit para sa'yo. Anak, dapat magustuhan mo yan. Anak, tignan mo sila. Lumaki yung bata na parang kailangan naririnig yung boses mo, lahat sinasabi mo, hindi mo na binigyan ng pagkakataon. Anak, anong gusto mo? Mainit, malamig? Anak, sa tayo pupunta ngayon? Yung parang bang walang say ang bata at akala niya ganun ang normal. Naturuan mo kung paano sumunod lang ng sumunod. Hindi naman masama yun. Pero para hindi sila magkaroon ng say, wala silang desisyon or paninindigan, hindi okay yung ganun. Kasi ngayon, malaki na yung anak mo, nare-realize na yun. Bakit parang hindi ako makapag-decide? Bakit parang dapat may validation ang nanay ko? Parang naiisip pa rin yung nanay niya na kung nanay ko to, anong gagawin ko? Tapos, parang walang sariling diskarte sa buhay. Tapos natatakot, ano kaya sasabihin ng ibang tao? Kasi sa ganung environment siya lumaki. Gagawa lang siya pag may approval. Ang dami ko nakikitang adult na ganyan, nakakaawa. Yung iba, trentahin na. Tapos hindi sila magkaroon ng sarili nilang desisyon para nilang awa. Importante rin naman ang autonomy. Kung hindi naman masama o kasalanan ang gustong gawin ng mga bata, pabayaan ninyo. Kung magkakamali at madadapa, kailangan nila yon para gumaling sila. So now that you realize you're already an adult and you cannot make your own decisions, well, it's time to stand on your own 2 feet, get out of that environment and tell yourself, I'm going to choose what I want to do. I know what is good for me. Go and do it. At hindi yan pagre-rebelde. Basta marunong ka ng respeto sa mga magulang mo, sabihin mo lang, Ma, Pa, I'm done. Pwede ko naman po ba gawin kung anong gusto ko? Think about that.